Isang malaking tanong ang bumabalot ngayon sa PVL. Kaya bang pigilan ng Farm Fresh Foxies ang rumaragasang PLDT high-speed hitters? Sa papel, malinaw ang lamang ng PLDT. Pangalawa sila sa team standings na may 4 wins at 1 loss, habang ang Farm Fresh ay nasa alanganing sitwasyon na 2 wins at 3 losses. Pero alam natin sa volleyball, hindi lahat nadadaan sa standings. Isang mainit na scorer lang, isang solid na blocking rotation o isang biglang momentum shift, pwedeng magbago ang buong laro. Kaya sa video na ito, himayin natin, sino ang tunay na may advantage? Ano ang lakas at kahinaan ng bawat koponan? At paano posibleng mangyari ang laban kapag nagharap ang PLDT at Farm Fresh? Simulan natin sa momentum ng dalawang koponan. Ang PLDT ay galing sa isang malinis na sweep laban sa Zeus Coffee. 3 sets lang ang kinailangan nila, 25-23, 25-23 at 25-13. Makikita dito na kahit dikit ang unang 2 sets, kapag nahanap na ng PLDT ang ritmo nila, kaya nilang durugin ang kalaban gaya ng nangyari sa 3rd set. Samantala, ang Farm Fresh Foxies ay galing sa isang napakahaba at nakakapagod na 5-set laban kontra Capital One. Ang scoreline, 26-24, 20-25, 28-26, 20-25, 15-11. Ibig sabihin nito 2 bagay. Una, may fighting spirit ang Farm Fresh dahil kaya nilang makipagsabayan hanggang 5th set. Pero pangalawa, posibleng pagod ang team dahil sa intensity ng laban. Kung pag-uusapan ng opensa, may malinaw na armas ang dalawang koponan. Para sa Farm Fresh, ang kanilang sandata ay walang iba kundi si Trisha Tubu. Siya ang best scorer ng team na may 95 points at isa rin sa pinaka-efficient na attacker sa liga na may 43.98% spiking efficiency. Kapag mainit ang kamay ni Tubu, nagiging mahirap depensahan ng Foxies dahil kaya niyang mag-score mula sa iba't ibang anggulo. Pero dito rin makikita ang isang potensyal na problema ng Farm Fresh. Kapag na-limit si Tubu, minsan nahihirapan ng team na makahanap ng consistent na secondary scoring. Sa kabilang banda, ang PLDT ay mas balanse ang kanilang scoring options. Nandyan si Savvy Davidson na may 83 points, isang outside hitter na kayang magdalagang scoring load sa mahihirap na sitwasyon. Dagdag pa dito ang spiking efficiency ni Kim Kiana D na 39.87% na nagpapakita kung gaano siya kaepektibo kapag naitatawid ng setter ang bola sa kanya. Ibig sabihin, kahit man-neutralize ang isang attacker, may iba pang option ng PLDT para magpatuloy ang kanilang opensa. At sa modern volleyball, napakahalaga ng ganitong depth sa scoring. Kung may area na maaaring magbigay ng malaking advantage sa PLDT, ito ay ang blocking department. Pinangungunahan nito ni Majoy Baron na may 0.88 blocks per set, isa sa pinakamaasahang middle blocker sa liga. Kasama niya si Mika Reyes na may 0.82 blocks per set. Kapag nagsama ang dalawang ito sa front row rotation, nagiging parang pader ang net defense ng PLDT. At ito ang magiging malaking hamon para sa Farm Fresh. Dahil kung matimingan ng PLDT blockers ang atake ni Tubu, maaaring pilitan ng Farm Fresh na baguhin ang kanilang offensive rhythm. Sa laban na ito, may 3 bagay na dapat bantayan. Una, blocking ng PLDT kay Trisha Tubu. Kapag napigilan nila si Tubu, malaking porsyento ng opensa ng Foxies ang mawawala. Pangalawa, ball distribution ng PLDT. Kapag nagkalat ang scoring options nila, mahihirapan ng Farm Fresh na mag-set ng depensa. Pangatlo, floor defense ng PLDT sa pangunguna ni Kath Arado. May blocking na ang PLDT, napaka-elite rin ng floor general ng PLDT. Kung makakagawa sila ng mahahabang rally, maaaring mawanan ng ritmo ang PLDT.
Kaya sa kabuuan, kung pagbabasehan ng team standings, depth ng roster at blocking power, malinaw na PLDT ang may advantage sa laban na ito. Mas balanse ang kanilang lineup at mas solid ang kanilang net defense. Pero hindi ibig sabihin nito na wala ng tsansa ang Farm Fresh. Kung magiging explosive si Trisha Tubu at matutulungan siya ng mga veteran players na sina Ara Galang, Mylene Pat at Royce Tubino, posibleng maging isa na namang dikit na laban ito. Dahil sa volleyball, minsan isang momentum swing lang ang kailangan para magbago ang buong laban. Kaya ang tanong ngayon, magpapatuloy ba ang high voltage performance ng PLDT o makakahanap ng paraan ng Farm Fresh Foxies para gulatin ang isa sa pinakamalakas na team sa liga? Malalaman natin sa kanilang susunod na paghaharap. Ito na, oo. Sabihan niyo sila, i-follow ako. Please. Follow niyo si Ate Puding. Pare, kayo ano masasabi mo? Follow niyo po siya para may pambayad na siya sa akin. Oo. Hindi kasi tayo nag-aabot, pare ko eh. Dito ka lang. Kulong mo sa CR. Sa akin ka lang ang bambu. Ate lang! Ikulong sa CR. Yan, sakalin na. Edjo! Patayin ko na! Lams! I know you miss me. I miss you. Lams! I know you miss me. Kiss ko ah. Naglaro yung mga midget. Midget. Oh. Oh, perfect na. Tama na. Hindi mo naman sinabing may kadate ka. Hindi mo man lang pinakilala sa amin ni Tita Dors. Pasensya na, hindi din kami magkaintindihan. Ang sarap. Yummy! Oh, hi kayo dyan. Hi kayo sa vlog ko. Hi vlog! Hi vlog! Yummy! Papabayin na si Ethan. Baba na, Ethan! Parang may kumakatok. May naiwan ba? May naiwan? Parang may kumakatok dyan. Parang may kumakatok. Wait lang, may kumakatok. Aso lang yan, aso! Ay, aso? Aso, dito yun. Ah, dyan lang yun. Ba't nagkain ka naman dyan ah? May flashlight yung dog. Ay, ibang dog to. Ba't may flashlight yung dog? Ala na, wala na yung susi. Era suffocate. Let's eat. Pawis ka. Oy, mali ka na naman. Ano yung pawis na pawis? It's English. I'm wet. Ang bagal naman. Ay! Ilagay mo, baby. Ay, nahihirapan no. Nahihirapan mo na. Ilagay mo lang. Ay! Dito po. Oo, titi daw. Pero, mas Oo. Ang pogi. Ang pogi. Parang pa-party lang ha. Sexy ng damit. Pang-kargador yung damit. Ang colorful ah. Tingnan mo! Daming naman ang bulsa ko. Ay, paldo ah. Something for you. Walang yan. Binulsa mo pa yan, tinapay mo. Bulsa ko! Blessing! Samuel B! Ala siya! Labay! Kinilig! Oh my God! I know!